Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Update tayo ngayon sa nangyayari sa Hormuz, ang blockade ni Donald Trump. Gumamit pala siya ng 10,000 Marines at ilang pangdigmang barko na mga destroyers. At lahat na, merong mga drones na 24 hours na umiikot-ikot para makikita ang pangyayari sa buong paligid. Kung meron nga bang resback o meron nga bang gawing pag-atake o reaksyon ang IRGC. Pero kahapon pa, magmula kahapon ay wala talaga. Walang counter na magawa ang IRGC. Puro lang daldal ng daldal, puro fake news kung saan-saan na mga channel diyan sa India at sa IRGC mismo sa Iran, mga channel na mga gawa ng China, ay puro lang daldal pero wala talagang nangyayari na reaksyon o pag-atake o retaliation ng IRGC sa hukbo ni Trump na nandyan nag-blockade, gumawa ng blockade sa Strait of Hormuz. Kaya zero delivery ang Iran ngayon. Hindi sila nakapaglabas ng kanilang langis, walang naibenta. Zero ang 3 araw na wala silang kita. So ibig sabihin yan ay lusaw na lusaw ang negosyo ng Iran. Kaya merong sinabi si Donald Trump dito na ang Iran in 2 days, magmula ngayon, 2 days from now ay makipag-negotiate ang Iran bago matapos ang 2 weeks ceasefire. Kasi after ceasefire, bakbakan na naman eh. Kaya lalong mabaon sa limot itong mabaon sa history of war ang Iran. Kapag matuloy ang mag-resume ang ceasefire, wala nang bisa, ibig sabihin balik na sa giyera. So malaya na namang makapagbomba ang Israel at Amerika sa mga infrastructures nitong IRGC. Kaya talong-talo ang Iran kung babalik na next week ang ceasefire at hindi sila makipag-deal sa ngayon pa lamang, ay talagang durog na durog sila dito, pinong-pino, mga kababayan. Kaya ito pakinggan natin from Fox News. Donald Trump mismo in interview ng taga Fox News at ito ang kanyang sinasabi, atin pakinggan. If I pulled up stakes right now, I had to divert. Because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, So sir. kung hindi nga nag-aksyon si Donald Trump sa pangyayaring ito, kung walang Donald Trump, sabi niya, at pinabayaan na gumawa ng nuclear ang Iran, lahat ng mga tao sa Iran ay tatawagin nating sir. Ibig sabihin sila na yung mga hari. No, lahat ng tao doon tatawagin na natin na sir kasi luluhod ang buong mundo sa Iran dahil nga sa napakaraming nuclear na inaano nila, di ba? Yung uranium, napakaraming uranium enrichment na ginawa nila sa laboratorio na kung saan-saan ng mga laboratorio yan, underground. Palihim na ginawa ng Ayatollah regime in over nasa 20 years na yan na ginagawa nila. Kaya kung natuloy yung nuclear power ng Iran, tayo'y sasalot sa Iran, kasama ang Pilipinas, kasama tayo dyan, tayo'y luluhod sa Iran. Buong mundo luluhod Kasi ngayon nakikita natin si Trump lang yung nakipaglaban. Ang NATO ay duwag, China ay duwag din, Russia walang pakialam. Kaya kung wala si Trump, siguro next year luluhod na tayo sa Iran at tatawagin natin sila lahat doon na sir. Yung sabi ni Trump you will call them sir kung hindi ni Trump tinigil ang nuclear ambition ng Iran. Alright, patuloy tayo. And you don't want to do that. And you don't want to do that. Well, you keep saying was. Is this war over? I think it's close to over. Yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to Ayun, rebuild yun that ang country. palaging inuulit-ulit ni Trump If he pulled the stick, yung stick yun yung remote control ng ng mga missiles, ng doomsday missiles ng Amerika. Mantakin nyo naman, 400 ka doomsday missiles with nuclear warhead yun. Dalawa lang doon, tunaw na ang Iran, dalawa lang sa 400. Meron pang 398
Kasama na diyan ang China, Russia at iba pang itong iba pang mga ulo na matitigas katulad ng North Korea. Kasama sila diyan sa 400 Doomsday Minuteman missiles ng Amerika. Lahat yun ay may nuclear warheads. Kaya dito natin nakikita na hindi naman ganun ka mapusok si Donald Trump. Controlled ano lang yan eh. Yung kanyang ginawa ay parang controlled anger, di ba? Controlled attack. Hindi talaga yung ano na yung bara-bara na paraan ng pakipagyera. Talagang diplomasya. Kasi naghihintay pa siya ng pangalawang rounds of peace talks bago magtapos ang 2 weeks ceasefire. Kasi pagkatapos ng ceasefire, bakbakan na naman. Andin marami na namang madido sa Iran. Yun din ang ayaw ni Trump ng ganun eh. Kasi nga nagagalit na yung Santo Papa, si Pope Leo XIV. Nagagalit na namamatayan ang mga terorista. Pero kapag mga Israelites ang binumba ng Hamas at nangamatay, walang reaksyon ng Santo Papa na yan. Ngayon, yung protest ng nakaraang buwan sa Iran, merong 36,000 na namatay na mga Muslim at Kristiyano sa Iran. Walang imik ang Santo Papa. 36,000 yun ha. Pero nang bombahin ni Trump ang Iran at namatay yung Ayatollah, siguro boyfriend ng Santo Papa yung Ayatollah, no? Nang mamatay yung Ayatollah, nag-react na itong si Pope Leo XIV kay Trump na mali yung ginagawa ni Trump na pangbomba. Yung pagpaslang ni Ali Khamenei ng 36,000 kaprotestors bago lang. Hindi ba yung mali? Hindi ba yun mali? Ngayon yung pinatay ni Donald Trump, mga halang na kaluluwa yun eh, mga terorista. Tapos doon pa pumanig ang Santo Papa sa mga terorista. At saka hindi naman umabot ng 36,000 ang nadido ni Donald Trump. Kumpara sa dinido ni Ali Khamenei, 36,000 at meron pang binitay na 800, di ba? All in all, mga 40,000 eh. Pero ang casualty sa gera ni Trump, hindi pa yata umabot ng 20,000 dyan sa Iran. Pero itong Santo Papa, ngak-ngak na. Di ba mga kababayan, anong klaseng Santo Papa yan? Bakit doon siya pumanig sa mga demonyo? At hindi siya pumanig sa Israel na yan yung people na promised by God. Di ba? Ang Israel ay yan yung ano eh. Yan ay peoples of God noon, di ba? At hanggang ngayon naman, wala namang limit yung Biblia, di ba? Kaya medyo ano rin ay, medyo rin na ano ko sa Santo Papa eh. Bakit doon siya kumikiling sa mga terorista? Kaya siguro mamaya gagawa ko ng video dyan eh. Sumobra na tong Santo Papa na to. Noong panahon ng Israel, na binumba ng Hamas ang Israel, maraming namatay sa Israel, wala siyang imik. Ngayon nag-resback ang Israel at mayroong namatay na mga Hamas, nagsalita ang Santo Papa na ipatigil kay Netanyahu ang pagbomba dahil namatay yung mga demonyo. Pero kapag mga anghel ang namatay sa Israel, mga inosenteng tao, mga bata, walang imik ang Santo Papa. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Pareho tayong Katoliko eh. Pero gamitin natin ang ating utak. Merong naghula dyan eh, na ang Antichrist na totoo ay nandyan sa Roma, nandyan sa Vatican. Pero hindi natin sinabi na yung Santo Papa ang Antichrist. Pero ang sa atin lang, bakit ganon ang kanyang kilos, imbis na dapat masaya siya sa ginawa ni Donald Trump, ay si Donald Trump pa ang kanyang tinitira. Bakit hindi siya magsalita against the IRGC? Bakit hindi siya magsalita kay Ali Khamenei noon nang pinatay ni Ali Khamenei ang 40,000 kaprotestors? Kaya medyo masama ang isip ko diyan sa ano na yan eh, na Santo Papa na yan eh. Kaya tuloy medyo nagiging kung trabaho pa, freelancer ako ngayon sa religion. Ako'y naniniwala sa Diyos pero hindi sa Santo Papa, mga kababayan. Bakit sinabi ba ng Diyos na sambahin natin ang Santo Papa? Diyos lang ang tanging sambahin natin, mga kababayan. Santo Papa, tao lang din yan. At hindi natin alam kung sino yan.
Di ba? Hindi naman natin kadugo yan. Tapos magsabi siya ng ganun kay Donald Trump. Ang Israel, binabaliwala niya. Ang namatay na protesters sa Iran, binabaliwala niya. Pero kapag ang namatay mga IRGC, sila Ali Khamenei, ay pumalag siya. Langhiya. Okay, tapusin na natin ang balitang to courtesy ng Fox News. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. And we're not finished. We'll see what happens. I think Okay, they so wanna US make a deal President very Donald badly. Trump has shared positive update on the war with Iran. So, positibo talaga si Trump dito. Siyempre, militarily, nanalo na si Trump. Ngayon, diplomacy na lang ang ano niya, diplomasiya. So, very close na daw para matapos to, close to ending itong ginawa ni Trump ngayon ayon sa kanya mismo. Ayan, no? Very close to being over. So, merong iniintay siya na in 2 days, there is a peace talk between Iran at US. Okay, so dahil dito sa blockade na ito sa Strait of Hormuz, some of the Iranian ports ay medyo in dire condition. In dire, ibig sabihin ay mahirap na kondisyon na ngayon sa Iran. Ang Iran ay naghihirap na talaga ngayon. Talagang mataas lang ang kanilang ego, ang kanilang pride ng mga layar na mga IRGC na yan, mga bakakon. Napakataas ng mga garbo ng pride ng ego, ng buntot ng mga demonyo, mahaba, mataas. Ayaw nilang ma-accept na sila ay defeated na militarily, even economically, defeated talaga siya. Sila, yung IRGC na yan. Ayaw nilang i-accept eh. Kasi kung babagsak ang kanilang gobyerno, alam nila na yung taong bayan sa Iran ay bibitayin sila. Yun ang kanilang kinakatakutan. Hindi ang Amerika. Kinakatakutan nila na kung wala na silang puwersa, ay darating na yung taong bayan na mga kamag-anak ng kanilang mga pinagpapatay noong nakarang buwan. Yun talaga ang kinakatakutan nila eh. Wala silang pag-ialam kung anong mangyari sa ekonomiya ng Iran. Total, lahat ng mga generals dyan, lahat milyonaryo na yan eh. May mga pera yan sa Europe, nakalagay sa mga bangko, nakalagay sa pangalan ng kanilang mga anak. Nandun na sa Europe, Australia, yun ang kanilang mga paboritong lugar. Yung sa Greece, marami diyan. Yan ang kanilang paboritong lugar na diyan nila patirahin yung kanilang mga anak, mga kababayan. Alright, so dito lang magtapos ang ating episode, ang ating reaction tungkol sa sinabi ni Trump na mayroong hinihintay siya na another peace talks kasi nagpahiwatig na ang Iran na bago magtapos ang ceasefire, bago magtapos ang pangalawang linggo, ay magpagpulong ang Iran muli doon sa Islamabad, uupo sila muli. At dito, panigurado ni Trump na papayag na ang Iran na bibitawan na nila ang ambisyon nila sa nuclear program nila. Yun lang naman ang kay Trump, yung nuclear program. Na itigil na talaga yon. Para hindi na matatakot itong NATO, takot na takot ang NATO sa Iran eh. Kaya ang NATO ngayon ay nabubuwag na ang NATO. Ang Germany ay sumasahid talaga sa Amerika. Ang Greece at iba pa, Romania, Latvia. Pero itong mga sikat na bansa katulad ng UK ay walang bayag. Yung France, ganun din, walang bayag. Ano ba? Yung dalawa yung malakas eh. Pero ang Germany na pangatlong malakas ay sumusuporta siya kay Trump, mga kababayan. Alright, so ako magpaalam na. Maraming salamat. Sana ay magkatotoo ang hula ni Trump na in 2 days ay uupo na naman sa Islamabad ang delegasyon ng US at ng IRGC. At sana sa panahon na ito ay okay na ang lahat para babalik na sa dati ang ating ekonomiya. At hindi lang yan, tayo'y mamumuhay na matiwasay at walang kinakatakutan. Walang kinakatakutan, mga kababayan. Alright, so magpaalam na. Maraming salamat. At sa aking mga avid followers
Maraming salamat palagi sa suporta at sa mga bago pa lamang ngayon sa channel, malaking tulong ang inyong pag-subscribe at maraming salamat din sa lahat. Hanggang sa muli, paalam.